Okay. No, alam mo naman natin, medyo malalim yung topic natin, kaya kailangan siya ng ano talaga, focus. So, nasan ka ngayon? No, panig kamuti nga mga kunik ka sa topic na to karon, makarelate ka. Ang topic na pag-uusapan natin ngayon, destroying evil altars. So, ibig sabihin, so, isa ka sa nandito ngayon dahil may assignment ka. May assignment ka para gibain yung evil altar. Pero, hindi natin alam, hallelujah. Pastora, nawala akong process, Pastora? Hallelujah. Thank you, Jesus. Kanay, Pastora. Kusugrawan ka to, kusugra. Kusugra? Nawala man dire? Ibalik na. Sige. Wala ang siya. Sa signal siguro. Sige, Pastor. So, destroying evil altars. So, andito ka ngayon, tinawag ka ng Panginoon, no, to destroy every demonic altars. So, ibig sabihin, hindi mo to ma-destroy, no, kung wala, if you are lack of knowledge. Kung tutuusin lang, mahirap talunin ang hindi nakikita. Mahirap gibain yung mga bagay na hindi nakikita. Kasi pag hindi mo nakita ang isang bagay, no, mahirapan kang paniwalaan at magpatuloy, tama? That's why kailangan mo ng faith. Hindi lang basta faith, kundi great faith. Kasi ang ganitong bagay, no, hindi mo to madi-destroy. No, hindi mo to madi-destroy sa pamamagitan ng, no, baril, bomba, no, physical weapon. No, kailangan mong matutunan paano i-destroy yung mga altars na ito. No, destroying evil altars. No, maraming altars. Kaya wag kang magtaka, may pamilya, no? Alam mo ba, may mga sintomas. Yung kung may evil altar sa pamilya mo. Kasi alam mo bakit? Ang evil altars, no, yung mga sintomas, no, wag kang mainip diyan. Kasi ang ginagawa kasi natin, pag nag-away-away yung pamilya natin, nagkakasakit sa pamilya natin, naiinis tayo sa sitwasyon. No? Kaya nga, binigay sa atin ng Panginoon yung pasensya para intindihin yung mga bagay na mahirap intindihin. No, one of the fruit of the Holy Spirit is patience. Hallelujah. Pastora, ang boses ako, Pastora, okay na, Pastora? Amen. Okay na, Pastor. Okay, sige. No, may mga sintomas. Kasi tayo kasi bilang tao, pag nakakita tayo ng sintomas, nagagalit tayo. Dapat nga sana ay matuwa. Dapat tayo ay natutuwa. Dapat natuwa tayo kasi may na-reveal. Kasi ang isang bagay, pag lumabas, no, nawawala yan ng power. Kaya nga, yung ihi natin, kung hindi mo ipapalabas, no, pwede kang magkasakit. Pwedeng masira yung kidney. So, ibig sabihin, pag once may nakita ka sa pamilya mo na parang demonic altars, so ibig sabihin, halimbawa, yung pamilya mo ngayon, na-trace mo simula sa lolo at lolo mo, may sakit sa high blood. Pagdating sa lolo mo, may high blood. Pagdating sa nanay mo, may high blood pa rin. Halos na mga upper generation mo, namatay sa high blood. So, yung mga ganong sitwasyon, hindi para magkaroon ka ng takot, kundi ma-expose sa isipan mo, itong klaseng espiritu ang meron sa amin. Itong klaseng altar na meron kami. No? Generational curses of sickness. Altar. So ibig sabihin, nare-remind siya, na-open siya, no? Mas nabigyan kaya ng pagkakataon, paano mo siya sirain? Halimbawa, ganito. Pag ang isang tao sumuka ng dugo, no? Grabe. Minsan yung iba, no, wala na sa focus, takot, nai-stress na. No, yung iba, nai-stress na, nawala sa passing. No, ang iba, nahimatay kasi sumuka yung ubo ng ang bata daw, sumuka ng dugo. At saka yung matanda, sumuka ng dugo. Pero ang totoo pala, yung pagsuka ng dugo,
No, dapat ipasalamat pala natin 'yon dahil binigyan tayo ng idea na nung sumuka siya ng dugo, no? Dapat natin ipasalamat 'yon kasi alam mo bakit? Nung pagsuka niya ng dugo, no, nabigyan ka ng idea ngayon na may hindi magandang nangyayari sa loob. Thank you, Jesus. Hallelujah, nawala man. So, ibig sabihin, yung sitwasyon na meron kang na pinapareveal sa'yo ng Panginoon ngayon, no? Hindi yan para ma-stress ka. Kaya nga, pasalamat tayo sa Panginoon, nire-reveal niya yung mga bagay, no? Yung hindi maintindihan ng ibang tao, pero as a servant of God, no? Binigyan ka ng discerning spirit. Kasi ang nangyari, nawala ka sa focus kasi sumuka ng dugo. May nakita ka, may na-reveal sa'yo. So, ikaw yung malalim sa spiritual, nakita mo yung sitwasyon niya, at nasabi mo, kaya siya sumuka ng dugo. So, meaning to say, may hindi maganda na nangyari sa loob, kailangan niya na magpa-opera. Tama? Halimbawa, may mga sintomas sa sakit. Sakit sa kidney. Ano yung mga sintomas? No, sabi na, medyo yellow daw yung mata. May mga pinapakita sa labas. So, yung sintomas, nakatulong pala yun. Pero kung hindi mo yun na-handle lang maayos, pwede kang mawala sa focus. Kasi yung sintomas, tumutulong yun siya para magkaroon ka ng idea na kailangan mo na ng doktor, na kailangan mo na magpa-check up, na kailangan mo na magpa-opera. So, ibig sabihin, yung sintomas pala, hindi para ma-stress ka lang. Kundi yung sintomas ng sakit or yung impact ng sakit na lumalabas, no? Tumutulong yun para ma-aware ka at maging alerto ka. So, kung nakita mo ngayon, yung pamilya mo, sanay, no? Lagi ang kaguluhan, no? Patayan dito, no? Rape dito, no? Sa mismong pamilya. So, sign yun siya na may altar na nabubuo sa sa pamilya nyo. So, kailangan, nagkaroon ka ng idea ngayon as a servant of God, nagkaroon ka ng idea na may hindi magandang nangyayari sa pamilya ko. Kaya, kailangan kong maging malakas. May mission ako. So, ibig sabihin, pinapareveal sa'yo ng Panginoon yung mga altars through situation. So, revelation through situation. So, ibig sabihin, yung situation na inaalaw ng Panginoon para ma-reveal. So, ngayon, nagka-idea ka, laging may kaguluhan sa pamilya ko. So, ibig sabihin, may demonic altar. No? Spirit of anger. Anger of spirit. General curses altar na sa pamilya mo. So, ngayon, alam mo na kung sino yung papalayasin mo. Thank you, Jesus. Tingnan nyo ba? Lahat ng yung altar, parang program yan. No, dito sa screen ko, may cellphone siya. No, kaya ang cellphone nagpapangsyon, may program. Kasi may may altar yan. Yung altar ng cellphone, yung board, no, andun yung diode, andun yung resistor, no, andun ano ng mga piyesa sa loob. So, ibig sabihin, kung ano yung impact ng cellphone, no, pag i-on mo siya, no, yun ang function. Yun ang na-expose. Lumalabas yung message, nakikita mo sa online, no, pero lahat ng nakikita mo, no, may altar sa loob. No, may may board sa loob. Electronic board na nilalagyan ng mga diode. So, kung may kaguluhan lagi sa pamilya mo, no, may general curses. May mga witchcraft. Laging namamatay dahil sa sakit, may general curses sa sakit. So, ngayon, nalaman mo ngayon. Dito sa gumawa ng altar itong si basahin ko. Sa story ni Elijah. Sige, basahin ko na lang. When he saw Elijah, he said to him, "Is that you, trouble of Israel?" "I have not made trouble for Israel," Elijah replied, "but you and your father's family have. You have abandoned the Lord's command and have followed to Baals." Tingnan nyo nung pumunta si Elijah sa bahay ng sa lugar ni Ahab. No, nasa tama siya. Pero ang tingin sa kanya mali. No, tama yung motibo niya,
Pero binibigyan talaga siya ng accusation na siya yung mali. Sabi pa niya dito, I had not made trouble Israel. Elijah replied, but you have father's family have. You have abandoned the Lord's command. Sabi ni Elijah, hindi kaguluhan ang hinahanap ko. Andito ako dahil kinalimutan niyo ang Panginoon. At sumunod kayo kay Baal. Hindi ako naparito para maghanap ng gulo. I had not made trouble for Israel. Elijah replied, but you and your father's family have. You have abandoned the Lord's commands, and you have followed Baals. So, ibig sabihin, para malaman natin yung background ng context, ito sila, mga believers. In other words, na backslide. So, pag once ang tao na backslide, kahit tama yung motibo mo, tama yung gusto mong iparating sa kanya, no? Ang para sa kanya, mali. Para sa kanya, nanghahanap ka ng gulo. No? Sino naka-experience dyan? Nung pinaluap mo lang siya, pero naging pabigat ka sa kanya. At sasabihin sa'yo, hindi ka pa nakakaintindi, busy ako ngayon. Nung parang ikaw ang naging masama. And sabi dito, sa verse 19, now summon the people from all over Israel to meet on Mount Carmel. At nagpadala siya na summon na mag-meet tayo sa Mount of Carmel and bring 450 prophets of Baal and 400 prophets of Assyria. 450 plus 400 is equals to 800. 850. Who eat Jezebel's table. Lahat pala yan, mga tauhan ni Jezebel. So Ahab sent word throughout all Israel and assembled to the prophets in Mount Carmel. And number 21, Elijah went before the people, said, how long will waver before two opinions? If the Lord God, follow him. But if Baal is God, follow him. So, yung ano dito, kung mapatunayan ko na ang Diyos ay ang Diyos ko, no? Sundin nyo. Pero kung mapatunayan nyo si Baal ang Diyos nyo, sundin nyo si Baal. Sabi niya, Elijah went before people, said, how long will you between two opinions? If the Lord God, follow him. If Baal is God, follow him. So, ibig sabihin parang may sa patawagan na, parang contest. Then Elijah said to them, I am the only one of the Lord's prophets left. Ako na lang natitirang propeta. No, halos pinatay na lahat. O yung iba nagtago na, sa sobrang takot. Kasi dati mga propeta noon pinapatay. Kasi maraming mga nagre-rise na false prophet. But Baal has 450 prophets. Get two bulls for us. Let Baal's prophet choose one to run. So kumuha tayo ng dalawang baka, toro. Sa inyo yan at sa amin ito. And let them cut into pieces but into wood. At ilalinduan, tagtaron. I-chop-chop nila. But not set fire to it. Ilalagay natin sila sa kahoy, pero hindi natin susunugin ng totoong apoy. Then you call on the name of your God. So, challenge niya dito, kung totoo niyo yung Diyos niyong si Baal, i-challenge ko kayo na humingi kayo ng apoy mula sa langit. Then you call the name of your God, Baal, and I will call, at tatawagin ko rin Diyos ko. The God who answered by fire, He is God. Ang Diyos, kung sino ang magre-release ng apoy, siya yung totoong Diyos. Then all people said, what you say? Siya, okay yung opinion mo Kasi yung tao pala, na-deceive lang pala. So akala nila yun totoo. So ngayon, andun yung word na to say is to believe. Kung makita nila sa mata nila, so, mas mabuti yan. Sabi niya, then all the people said, what you say is good. Verse 25, Elijah said to the prophets of Baal, choose one of the bulls and prepare it first, since there are so many of you. Call on the name of your God, but not light the fire. No, tawagin niyo yung Diyos niyo. Kayo ang mauna. Kung totoo talaga yung Diyos niyo, sabi niya. Thank you, Jesus. Sabi niya, they called on the name of Baal from morning till noon. Baal answered us. They shouted,
So ibig sabihin ginawa talaga nila. So yung mga taong ito, may panampalataya talaga sila. At mataas yung kumpiyansa nila, nasasagutin sila. No? Baal answer us, they shouted. But there was no response. No one answered. And they danced around the altar they made. No, sumayaw sila, sumigaw sila. Pero walang nangyari. At noon, Elijah began down them, no? Gisundlog sila ni Elijah. Siya sure ba? Diyos talaga siya. Sabi ni Elijah, parang ano ba, pinapapagalit niya. Pero he is deep into, or baka busy siya, o baka nagta-travel pa yun. O maybe natutulog yun. Kaya kailangan pang gisingin yung Diyos nyo. No, iniinis niya. So they shouted louder, slashed themselves with sword and spears. No, yung ginawa, siguro nainis na yung mga prophets, no? Dahil may paniniwala sila, ito yung gagawin natin para ma-response tayo ng Baal. So magpasugat tayo sa katawan. No, ginawa nilang pinaka-effective daw. No, lashed themselves with sword, spears was their custom until the blood flowed. Midday past they continued their panic prophesying until the time for the evening sacrifice. But there's no response, no one answered, no one paid attention. No, walang nangyari. Whole day nila ginawa, walang nangyari. Then Elijah said to all people, "Come here to me." Ito na. No, gumawa siya ng altar. So dito binigyan tayo ng pagkakataon paano i-destroy, paano hiyain, paano ipawalang bisa ang altar ng kaaway. Then Elijah said to all people, "Come here to me." They came to him, and he repaired the altar of the Lord which had been torn down. Sabi ni Elijah, "Halika kayo." So ibig sabihin, kailangan niya ng kasama. They came to him at lumapit at nag-obey naman sa kanya. Kailangan mo ng disciples. Hindi mo, pag leader ka, hindi mo kailangan gawin ng isang bagay na ikaw mag-isa. So, kailangan mo ng disciples, kailangan mo ng leaders, no? Sabi niya dito, they came to him at obedience din, and he repaired the altar of the Lord. So, ibig sabihin, nasira na ang altar ng Panginoon that time. No, inayos niya doon mismo sa harapan nila. Which had been torn down. No? And he repaired the altar of the Lord. No, ang Panginoon nangusap sa puso ng bawat isa na yung altar na sinasabi dito, yung puso natin. Kaya pala wala ng presence, kaya pala wala ng passion, kaya pala wala ng gana, dahil nasira na ng kaaway. Kaya pala hindi na mainit. Yung dating naglalagablab, nagiging abo na. No, parang wala nang silbi. They came to him and he repaired. No, at inayos ni Elijah. No, and repaired the altar of the Lord which had been torn down. Yung altar na nasira. No, may isang man of God na inayos sa harapan mismo ng kaaway. Elijah took 12 stones. Itong 12 stones means, no, inalala niya yung covenant, yung promise ng Panginoon. Sabi niya ito, and Elijah took 12 stones, one for each of the tribe descended from Jacob. So, ibig sabihin, inarrange niya yung mga bato, yung 12 na stones, hindi yung inarrange nila, basta-basta nilagay lang. No, nilagay niya na may prophetic meaning. No, inalala niyo, while nilalagay niya yung bato, sinabi niya, itong 12 na bato, no, hindi to basta-bastang bato lang. Hindi to basta-bastang lagay lang. Hindi to basta-bastang pile lang. Kundi may meaning talaga. Habang nilalagay nilang bato, ang inaalala nila, yung covenant ng Panginoon sa tribes descendant from Jacob, tribe of Israel. The 12 tribes of Israel, to whom the word of the Lord had come, saying, your name shall be Israel. With the stone built an altar. Ito, gumawa sila ng altar, no? Nilagyan nila ng tubig, kahoy,
karne, at apat na malaking jar. So, partida na. Binasa pa. Tingnan nyo ha, ipanakita ni Elijah sa pinaka-imposibleng sitwasyon. No? Ang hihintay nila, hindi nila mismong apoy ang gagamitin nila para maghahalad, kundi galing sa langit. Pero binasa pa. Sabi dito, do it a third time. And he ordered, and they eat third time. No? At nung sinabi ni Elijah, do it third time, no, na-reveal sa akin yung prophetic number. No? From 3 days ago, he rose from the dead. And sabi dito, fill 4 large jars with water and pour it on offering on the wood. So, may kahoy, may tubig. So, bago na-consume ng apoy, nilagyan mo na ng tubig. At ito yung nireveal ng Panginoon sa akin. Sa Matthew 3:11, I baptize you with the water for repentance. Ibig sabihin, cleansing. But after me comes one who is more powerful than I, whose sandal I am not worthy to carry. He will baptize you with the Holy Spirit and the fire. Nilagay ang kahoy, tapos nilagay ang halad, ang toro. Tapos nilagyan ng tubig. No, yung tubig pala as a simbolo ng baptism. Mabautismuhan ka. At pagkatapos, nung dineclare na-baptize ng fire. Nung dineclare ni Elijah yung fire, bumaba talaga. Kaya sabi ng Panginoon dito, He will baptize you with the Holy Spirit and fire. And sabi ni Elijah dito, at the time of sacrifice, the prophet Elijah stepped forward, pray to the Lord. Lord, the God of Abraham, Isaac, of Israel, let it be known today that you are God in Israel, that I am your servant, and I have done all these things at your command. Sabi niya, alam niyo ba, every time na nag-ministry ako, every time na ginagawa ko to, ito yung lagi kong panalangin sa Panginoon. Diyos ni Abraham, Diyos ni Jacob, Diyos ni Israel. No, magpakilala ka sa taong ngayon. Through your servant. Sabi pa niya, answer me Lord, answer me. So these people will know that you are Lord God and that you are turning their hearts back again. So nakita ko yung motibo. Kaya pala, may sign and wonders sa ministry natin. No, may purpose pala talaga. So pwede palang gamitin yung sign and wonders para ang tao mabalik yung apoy sa puso. At mas lalong marimay sa kanila na totoo ang Diyos. Kasi marami akong doon sa amin, no, hindi talaga naniniwala. No, galit sa akin at minipersecute ako. Pero nung nagsimula ako mag-ministry doon, yung mga auntie ko na kumukontra sa akin, ngayon sumusuporta na. Kaya sabi ko, kung hindi ko nagamit, kung hindi tayo na-impartan, hindi tayo nagkaroon ng knowledge to perform sign and wonders, no, preach with authority, na magpagaling ng mga may sakit. Hindi para maitaas yung pangalan mo. Hindi para maging known ka. Hindi para maging famous ka. Ang purpose pala, bakit inaalaw ng Panginoon yon kahit hindi ka Diyos? Sabi ng Panginoon dito. Sabi ni Elijah. So these people will know that you, Lord. Para ang mga tao, makilala nila na totoong sinasamba ko. At ang puso nila ay manumbalik sa iyo kung makita nila ang ginawa mo. Ang purpose pala ng milagro, hindi para sumikat ka, hindi para irespeto ko talaga ng todo, hindi para mabilib sila sa iyo. Ang purpose pala, bakit nag-aalaw ang Panginoon, nag-release ang Panginoon ng sign and wonders, deliverance, healing, no, para yung mga taong nawala ng pananampalataya, no, para makita nila, to see is to believe. At sila mismo nakita ng kanilang mata at naranasan nila
na totoo ang Diyos at ma-remind, ma-recall, ma-revive nung dating namatay na pananampalataya pag nakakita ng milagro na mula sa Panginoon. No, magtaka ka na lang, no, nagiging strong. At kahit hindi niya nakita ang Diyos, no, kumbinsido siya. Sabi niya, I am convinced, kaya sabi ni Apostle Paul, I am convinced na totoo yung pinaglilingkuran kong Diyos. Kahit hindi ko man nakikita, no, kahit hindi mo nakita ang Panginoon, pero kumbinsido ka dahil sa pinaparanas niya sa ministry mo. Oh, then the fire of the Lord fell. No, alam ko na, yung purpose ng Panginoon, bakit may milagro? Dahil para manumbalik yung mga wala. Para ma-revive. Kaya nga, every time si Pastor Ron dyan, magkukrusade dyan, no, maraming mga backslider, nagiging pastor na. Maraming mga backslider na umati ng crusade, na wala na yung passion. So, maybe, isa sa atin dito, na sa GC ngayon, backslide na noon. Pero nung umating ka ng crusade, nakita mo yung sakit, yung mga pilay nakalakad, yung mga stroke nakalakad, yung mga paralyzed nakalakad. Nung nakita mo yung milagro, nakatulong sa'yo para ma-revive yung puso na warrior. Tama? At nung nakita mo yung milagro ng Panginoon, at ikaw ba mismo na backslide, umatin sa crusade, na-revive ka? Sino sa inyo dito? Kahit pastor ka na. Nung sumasama ka sa crusade ni Pastor Ron dyan, o Tatay Ron dyan, or umatin ka ng crusade ng mga crusade o sinong man of God. Di ba? Pag nakikita ka ng milagro, yung pananampalataya mo nanghihina. No, pag nakakita ng milagro, no? Dahan-dahang nare-revive. So malaking tulong. Kaya huwag kang magdaka, lahat ng sumasama sa crusade, yung mga dasigon. Grabe ka, on fire. Alam mo bakit? No, parang every time na nandun sila sa crusade, may revival na nangyayari. Hindi lang sa mga unbeliever, kundi pati sa mga workers. Kaya sabi ni Jesus sa mga disciples niya, nung binuhay niya sila sa Lazarus, ginawa ko yon. Ang yung milagro na gagawin ko kay Lazarus para sa ikakalago ninyo. Sabi niya sa mga disciples niya. So, ibig sabihin, kung lagi kang sasama sa mga krusada, lagi kang nag-ministry, nakaka-experience ng sign and wonders, no? Kahit even ikaw yung mismo ang nagpe-pray sa isang tao, halimbawa, pinag-pray mo, maraming ketong, maraming sakit, no, hindi nakakatayo. Pag-declare mo, after 2 days, nag-chat sa'yo, magaling na ako, ikaw mismo nag-pray, maa-amaze ka. Pwera na lang. Pwera na lang kung may familiar spirit ka. No, ingatan natin yung puso natin, baka sita ng altar sa ating mga puso, sa familiar spirit. Nung makakita ka ng milagro, parang wala na sa'yo. No, if you are walking in the spirit, no, normal na talaga. Makakaranas ka ng mga milagro. Pero wag nating hayaan na para tayong mga Israelita noon. Dati, nung pinaulan sila ng mana, napakalaki milagro. Pero tingnan nyo, andun yung familiarity spirit. No, nagkaroon ng familiarity spirit. Nung dating milagro sa kanila, anong sabi ni Anong sabi ng mga Israelita? Mana na naman. I hate this horrible manna. Sabi niya, I hate this horrible manna. Kung noon, milagro yun sa kanila. No, nag-provide ng Panginoon, no, walang Jollibee, walang McDo, walang bakery. No, sa kalagitnaan ng disyerto, nag-provide ng Panginoon na napakasarap na pagkain. Mana. Kahit sila mismo hindi nila ma-explain, hindi nila bigyan nga. Kaya nga, what is this? Ang tawag doon, mana. Nung una, milagro sa kanila. No, araw-araw nilang na-experience yung milagro, tumigas ang puso. No, hindi naging grateful heart. Yung dating milagro, napakalaki milagro, naging pabigat sa kanila. Kaya sabi ng mga Israelita, I hate this horrible manna. Lagi na lang mana, wala namang ibang pagkain dyan. Gusto namin iba na naman. So, ibig sabihin, no, may posibilidad, kahit naglalakad ka ngayon sa milagro, kung magiging matigas ang puso natin. No? Kahit milagro siya, para sa'yo, hindi na milagro. Kaya nga may milagro, may great miracle din. Kasi kung araw-araw maging great miracle, baka tumigas yung puso mo, masayang yung milagro. Kaya sabi ni Jesus,
Itong milagro na gagawin ko kay Lazarus, no, para to sa ikakalago ninyo, para sa ikakabuti nyo, para mas makita ninyo at maging kumbinsido kayo na totoo ang pinaglilingkuran ninyong Diyos. Answer me, Lord, sabi ni Elijah. So these people will know you, Lord, you are God. And you are turning their hearts to back again para manumbalik sila sa iyo. Ma-revive, ma-recall. Then the fire of the Lord fell, burn into sacrifice. Grabe. Pagtama yung motibo. Bakit mo hiningi ang isang bagay sa Panginoon? Bakit pa, Lord, hiningi ko, Lord, pagalingin mo yung mga taong ito, Panginoon. Para manumbalik ang puso nila sa iyo. Para ma-revive, no? Ang Panginoon hindi magdadalawang isip. As long as tama ang motibo, no? Babagsakan kanya agad ng milagro. Sabi niyo, no? Nung tama ang motibo ni Elijah, hindi para sa sarili niya, hindi sa ikakasikat niya. Sabi niya, tagutin mo ako, Panginoon, para ang mga taong ito, mapatunayan ko sa kanila na totoo ka. At para manumbalik sila sa iyo. Alam mo ano yung mangyari? Then the fire of the Lord fell, burn up the sacrifice. The wood, the stones, and the soil, and also the leak up water in the trench. No, kahit tubig, sinunog ng Panginoon. So, ibig sabihin, pag tama ang motibo, no? Instant, i-release ng Panginoon. When all people says this, they fell prostrate and cried. Tingnan nyo. Ibig sabihin, kasali na ang unbeliever. When all the people saw this, nung nakita nila nagpaulam ng apoy, they fell prostrate and cried. Umiyak sila. The Lord, sabi nila, the Lord, He is God. The Lord, He is God. Sabi niya, parang siguro, maybe nagsisi sila sa ganitong senaryo. Patawarin mo kami, Panginoon, kasi akala namin, yun yung totoong Diyos na pinaglilingkuran namin. Nagkamali pala kami. Kaya sabi nila, fell prostrate and cried. No, parang, grabe ba ilang kasing-kasing ba? Yung puso nila, parang may umiiyak yung puso nila, sabi nila, the Lord, He is God. Siya pala ang tunay na Diyos na nakalimutan natin. Then Elijah commands them, seize the prophets of Baal. Don't let anyone get away. No? Patayin nyo lahat ng mga propeta, mga false prophet. And Elijah had them brought down to the Vision Valley, slaughtered them. Pinatay nila. Sabi niya, then Elijah said to Ahab, go, eat and drink, for there is sound of heavy rain. So itong time na to, ano kasi to? Famine. Sabi niya, so pumunta naman si Ahab. Ito yung maganda kay Elijah. Alam mo, as a deliverance minister, as a servant of God, pag once nakuha mo na yung gusto mo, huwag mong kalimutan ng Panginoon. Huwag nating kalimutan ng Panginoon. Kasi alam mo anong sabi dito? So Ahab went up to eat and drink. Si Ahab nag-celebrate. But Elijah climbed to the top of the Carmel, pumunta sa bundok, bent down to the ground, and put his face between his knees. Ang pinagkaiba ni Elijah at King Ahab, si Ahab nag-celebrate, nag-inuman, nag-enjoy sa victory. Si Elijah, yung the way, no, iba yung mindset ng matured, iba yung mindset ng man of God. Ang mindset ng man of God, pagkatapos ng victory, hindi kain, hindi enjoy. No, ang ginawa niya, nag-sacrifice pa rin, umakyat sa bundok, and bent down to the ground and put his face between his knees, lumuhod, nagpatari pa, at nagpasalamat Panginoon, at may great heart of gratitude. Thank you, Jesus. Tayo minsan, pag nakasot na yung demonyo, na-heal ng sick, nakapag-ministry na, pagdating sa bahay, no, hindi na marunong manalangin, nakalimutan ang ginawa ng Diyos, ginawang option ng Panginoon. Pero tinan nyo nung papunta ka pa lang sa ministry mo, alam mo, babiyahe ka ng 2 oras o 1 oras, grabe ka manalangin, hanggang simula nung pagkasakay mo sa bus, speak in tongues, grabe, declaration. Nung nakuha mo na yung gusto mo, successful na yung Bible study, successful na yung crusade, successful na yung ministry, nung umuwi ka, relax na lang, natulog ka. Pero nung papunta ka pa lang, no, may hinihingi ka sa Panginoon, Lord, paghilingin mo yung mga tao doon, magmilagro ka sa mga lugar doon, Lord, Holy Spirit, move. Tingnan nyo yung sitwasyon. Naranasan ko yan. Naranasan ko talaga yan. Nung pumunta ako doon, grabe yung prayer ko. Grabe. Nung pag-uwi ko, relax na. Ang iniisip ko, tapos na ang laban.
at narealize ko, sa topic natin ngayon, nasabi ko, grabe si Elijah. Pagkatapos ng battle, pagkatapos niya mag-miracle, umakyat sa bundok. Ibig sabihin, nagpasalamat, nanalangin sa Diyos. Thank you, Jesus. So, ang lesson na tinuturo sa atin ng Panginoon ngayon, pagkatapos ng ministry, alam mo, pagkatapos ng Bible study, huwag natin kalimutan, lumuhod at magpasalamat sa Panginoon. Sa mga milagro na ginawa niya. No matter the attack, no? Wala na, huwag na tayong ay natagmabalakas atake. Sign na yan, sabi ni Pastor Ron dyan. Sign na yan na nagbubunga ka. Kasi ang mangga, hindi yan babatuhin ng tao, hindi yan kakainin ng uwak, ng mga ibon, kung hindi namumunga ang mangga mo. Pero dahil namunga ka, no expect. Dapat matuwa ka, kaya ako inatake kasi namumunga. No matter the attack, victory is all over you. You are more than conqueror. You are not a victim. You are a victor. No? Because what Jesus had done on the cross. Dahil tinapos niya, naging victorious ka. Ito na. Ito yung kailangan mong gawin para ma-destroy mo yung altar ng kaaway. Ano ba yung ginawa ni Elijah? Paano niya na-destroy yung altar sa kabila? No? Pinatunayan niya muna na totoo yung Diyos niya. Iniyak niya at tama yung motibo niya. At nanalangin siya sa Panginoon. At napahiya ang kaaway. No, kung biktima tayo ng atake ng Satanas, no? You are not a victim. You are a victor. Sabi dito, how to build the altar. Number 1, genuine repentance and brokenness. And always remember, repentance requires brokenness. Kung gusto mo matalo ang altar ng kaaway, kailangan magkaroon ka ng genuine repentance and brokenness. Hello, Pastora? Naraw akong boses, Pastora? Nawala akong signal. Pastora, naraw akong... Pastor, amen. Nara? Nawala man. Amen, Pastor, klaro ra. Sige. Thank you, Jesus. Nawala akong kwan. No, kailangan mo magkaroon ng genuine repentance. Kasi, kaya nga sabi ko kanina, genuine repentance require brokenness. Hindi pwedeng nag-repent ka, pinatawag ka ng Diyos, hindi ka makaka-experience ng brokenness. No, para ma-realize mo at ma-experience mo yung repentance, tunay na repentance, kailangan mo masaktan. Kasi kung hindi ka masasaktan, tapos papatawarin ka lang ng Panginoon, may posibilidad na gawin mo ulit ang isang bagay. Kasi darating sa punto, aabusuhin natin yung grace ng Panginoon. Tama, hindi? Diba, tama? Ay, patawarin naman ako ng Panginoon. Okay lang gawin ko to ang kasalanan na to kasi ang Panginoon naman, He is merciful. Tama yun. Totoo yun. Pero sa gabing ito, kailangan natin isa puso na every time na masasaktan ka, every time na makaka-experience ka ng atake, maka-experience ka ng, no, yung asawa mo, lulukuhin ka, no, mahuhuli mo. No, pwedeng inalaw ng Panginoon yan. Kasi hindi pwedeng patawarin ka ng Diyos, pero hindi ka masasaktan. Masasaktan ka talaga. At yung sakit na inaalaw ng Panginoon, hindi para patayin ka, kundi magkaroon ka ng takot sa Kanya. Huluu pala, no? Papatawarin kita. Hindi kita ipapakulong. Pero babayaran mo to. Di ba sa mga utang? Sige, hindi kita ipapakulong. Pero babayaran mo pa rin yung utang mo. May consequence pa rin. Hindi ka, yung solid na consequence, makukulong ka sana. Pero dahil nagpakumbaba ka, sige, bibigyan kita ng mataas ang panahon. Dandahan mo na lang bayaran yung utang mo. O, di ba sa barangay? Genuine repentance requires brokenness. Kailangan mo madisiplina. Kailangan natin madisiplina. Para ano? Para pag isang bagay magawa natin, no? Takot na tayong gawin pa ulit. Sabi dito, every time na magre-repent ka, no, ganito na yung foundation ni Satanas sa atin. No, pinapakita niya masaya ang buhay kahit walang Diyos, masaya ang buhay kahit napalayo sa Diyos.
No, every time na magre-repent ka, no, dahan-dahan sinisira yung altars na yan. Yung ungodly altars. Hanggang sa nag-repent, nasira mo, na-destroy mo, na-demolish mo yung altar na simula ng kaaway. Kaya nga, nung pinatawag ka ng Diyos, kaya sabi ng Panginoon, pinawalang sala ka ni Kristo Jesus. Ibig sabihin, nagkasala, pero nung pumunta ka sa harapan niya, tinignan ka niya na parang hindi nagkasala. God sees us that never sin. Ganon kabuti ang Panginoon. No, pag once pinatawad ka niya, no, titingnan ka niya na parang hindi nagkasala. So, hindi tinan mag-asawa. Nag-cheat. Pagkatapos ngayon, pinatawad. Naging okay para sa pamilya. Pero nung nagkaroon kayo ng issue ulit, nag-away kayo ng kunting alitan, or na misinterpret, yung pinatawad na noon, binalik. Ikaw nga dati, niloko mo ako, ikaw nga dati, gumawa ka. Tapos magtataka ka, di ba wala na yan? Pinatawad mo na yan? Di ba nasettle na natin sa barangay yan? Di ba nasettle na natin sa parents yan? Nasettle na natin sa pastor yan? Bakit mo ni-recall ulit? Ganon ang pagpapatawad ng tao. Ang pagpapatawad ng Diyos, kakaiba. Tinitingnan tayo ng Diyos na parang hindi nagkasala. Kaya nga, Lord, patawarin mo ako, Panginoon, nagkasala ako ulit. Ang sasagutin sa'yo ng Panginoon, kailan? Wala na akong pakialam sa past mo. Hindi ko na maalala yun. Hindi ko na kayo binibigyan ng value yun. Kasi ang problema sa atin, kaya tayo hindi umuusad sa spiritual dahil nakapokus tayo sa past. Tingnan nyo ha. Yung sakit na dulot na noon, memorize mo. Sasabihin mo, June 15, niloko mo ako. Hapon, alas 3. Alas 3:15, nahuli ko kayo. Alas 3:20, no? Hinabol ko kayo. No? Pero always remember, 10 years ago na yun. No, naalala mo pa lahat, no? Na specific mo bawat pangyayari. Pero yung damit mo nung isang araw, nakalimutan mo na kung ano yung sinuot mo. O sige, tanungin ko ngayon. Ano ang sinuot mo isang araw? Anong klaseng damit? Maalala mo pa ba? O sino sa inyo dito nakaalala ka ng damit mo nung isang araw? O, wala. Pwede nakalimutan mo na. Pero yung sakit 10 years ago, no? Nare-remind talaga sa iyo. May specific mo, isa-isa talaga. Oras, araw, year, naaalala mo. Kaya hindi ka makaka-experience ng breakthrough sa spiritual. Alam mo bakit? Kasi hawak mo pa rin ang past mo. So kaya mo siya na-memorize kasi binigyan mo ng value. Sabi ng Panginoon, wag mo nang bigyan value. Ako nga yung kasalanan natin, hindi na binigyan ng value ng Panginoon. Hindi niya pinalagan. Kaya pag nagkasala ka, Lord, nagkasala ako, Panginoon, muli. Sasabihin sa'yo ng Panginoon, kailan? Yung alam ko kasalanan, yung ngayon, yung ginawa mo kanina. Pero yung ginawa mo last year, hindi ko na maalala yon. Kasi ang Panginoon, grabe, kakaiba siya sa tao. Yung tao, pag nagkasala ka, papatawarin naman. Pero kung magbikil mo balik, no, magka-problema ulit, no, yung 10 years ago na kasalanan mo, may ibabalik yon, ipapamuka sa'yo, ibabato sa'yo. Pero ang Panginoon, hindi ganyan. Thank you, Jesus. Ito yon, si David. Itong time, tingnan nyo si David. Kaya nga sabi ko kanina, repentance requires brokenness. Para magkaroon ka talaga ng takot sa Diyos. Sabi dito, inatake ni Satanas ang Israel. Kaya inudukan niya si David. Grabe, no? Naipasensos ang mga Israelita. Tingnan nyo ha, inatake ni Satanas ang Israel. Bakit? Bakit nagkaroon ng access? Bakit nagkaroon ng open doors si Satanas? Kasi naudyukan niya si David. Kung titingnan mo dito, si David, siya ang king. Dito makikita, ang pinaka-main na atake ng kaaway is yung spiritual father natin. Kaya, kung may magkakamali yung spiritual father, pagkukulang, no.
Kailangan mo na ding isipin, kailangan, kasi tao kasi yan. Kung example, magkamali, alis ka na ba talaga agad? No? Inatake na Satanas ang Israel. Kasi alam mo bakit? Inatake niya. Kasi nagkaroon ng open doors. Ano yung open doors? Naudyukan niya si David na ipasensos ang mga Israelita. So, ibig sabihin, ang target ng kaaway, bago atakihin yung mga daughter churches, bago bumagsak ang mga daughter churches, yung target ng kaaway is yung puno. Yung ugat. Nagkaroon ng access si Satanas sa Israel. Kasi alam mo bakit? Naudyukan si David. At si David, siya yung hari. Siya yung spiritual father dito. Nung naudyukan si David, nagkaroon ng access na pahirapan. Kaya pala, pag nagkasala ka sa Panginoon ng malaki, damay ang buong congregation. Ang atakihin masyado ni Satan is yung puno. Kasi kung atakihin niya yung bunga, magpuproduce pa rin yun ng bunga. Pero kung atakihin niya yung pinakaugat, hindi na mabubuhay yung bunga. Ganon yung atake ni Satanas in these last days. Kaya sinabi na David kay Joab, Commander, sundan lumakad kayo, pasensos. Nagpasensos talaga. Sumagot si Joab, paramihin sana ng Panginoon. Shortcut mo lang for the sake of time. Hindi rin, sabi na, nung narealize si David na nagkasala siya, sabi niya, hindi rin natuwa ang Diyos sa utos ni David. Kaya pinarusahan niya ang Israel. Pagkatapos, sinabi ni David sa Diyos, napakalaking kasalanan po itong ginagawa ko. Hallelujah. The more naging closer ka sa Panginoon, the more mo nababantayan na nagkakasala ka. The more ka naging malapit sa presensya ng Panginoon, the more mo ma-appreciate, the more mo recognize na nagkakasala ka sa Diyos. Kasi may ilaw. Kasi pag malakas yung ilaw, kitang-kita lahat ng dumi sa katawan. Kahit dumi sa damit. Kaya sabi ni David, napakalaking kasalanan na po itong nagawa ko. Kaya nakiusap ako sa inyo, Panginoon. Patawarin niyo ako na inyong lingkod sa aking kasalanan. Dahil isa po akong kamangmangan ang ginawa ko. Pero noon, tingnan nyo, pag nagkasala ka, okay lang walang simba-simba. May tiwala naman ako sa Diyos. Di ba? Nung unbeliever tayo, hindi mo nakita yung pagkakamali mo sa buhay. Hindi rin natin nakita yung pagkakamali natin kasi nga walang ilaw. Makikita mo lang nakalat yung kwarto mo pag i-open mo yung ilaw. Kaya sabi, huwag mo i-open ang ilaw dyan kasi marumi dyan banda. May bisita. Minsan tinatanggal ang ilaw. So, kasi kung may ilaw, may expose, makikita kung gaano karumi. Kaya nga, the more ka lumapit sa ilaw, the more ka nagiging close sa ilaw, the more mo nakikita kung gaano ka karumi. Kaya na-recognize agad ni sinabi ng Panginoon kay God, yung seer ni prophet seer ni David, si God, G-A-D, na propeta ni David. Pumunta ka kay David, papiliin mo siya kung alin ang 3 parusa ang gusto niyang gawin ko sa kanya. Hallelujah. Tingnan niyo ang Panginoon hindi mismo siya ang magsasalita sa iyo. Gagamit siya ng lingkod, isa. Kahit mababa siya sa context na ito. Kasi yung pinaka main character dito, si David. Ibig sabihin siya yung mas laging na kinakausap. So, si prophet God, siya yung hindi masyadong na-mention sa Bible. So, ibig sabihin, mas mataas yung katungkulan ni David nung time na to. May favor siya sa Panginoon. Pero hindi ibig sabihin, sa lahat ng oras, kasi may mga word tayo, don't touch the anointed one. Effective yun. Kung wala ka talagang ginagawang masama. Pwede mong i-correct yung man of God, kung alam mo talaga, yung pastor or pastor ka na, pwede kang i-correct ng member mo. Alam mo, pastor ka, or leader ka, may disciple ka. Dapat willing ka magpa-correct. Kaya sabi ko sa introduction ko kanina, minsan akala ng tao, siya ay tama pa ang ginagawa niya, pero hindi na pala. Tingnan nyo, nagpa-correct si David kay God. Kasi alam niya, yung pag-correct sa kanya ay galing yun sa Panginoon. Yung correction na naranasan niya, kahit mas mataas si David nung time na to, pero nakinig siya. Kasi, so ibig sabihin, effective
ang word na don't touch the anointed one kung yung tao na sinabihan mo ay totoong naglilingkod talaga. At saka walang ginawang masama. Pero pag may ginawa kang masama, hindi activated yung don't touch the anointed one. Kasi nung nagkasala si Samson, no? Kahit anointed siya, pero dahil nagkasala siya sa Diyos, no, nag-disobey siya, hindi naging effective yung don't touch the anointed one. Kahit binugbog siya, pinurusahan siya, no, kasi dahil yung sa kasalanan. So, ibig sabihin, effective yung don't touch the anointed one kung yung siniraan mo, no, naglilingkod ng tama sa Diyos. Pero kung may ginawa siyang hindi tama, pwede natin i-correct. No, pinapili siya ng Panginoon. Pinapili siya ng Panginoon, number 1, sabi niya, pumunta ka kay David at sinabi sa kanya, alin sa tatlong ito ang gusto mo? 3 taong paggutom? O 3 buwang paglipol sa inyo, sa mga kalaban ninyo? O 3 araw na salot mula sa Panginoon sa pamamagitan ng pagwasak ng anghel ng Panginoon? So, ibig sabihin, magkaroon siya ng 3 choice. Magpasya ka at sabihin mo sa kanila kung ano ang isasagot ng Panginoon. Hallelujah, wala. 3 choices of punishment. Number 1, 3 years of famine. 3 taon na tagutom. 3 months of torture. Pahirapan sila ng ibang bansa. Sasakupin sila. No? 3 days of plague. No? 3 araw ng sot na pinaagi sa angel. Number 1, 3 years of famine, ibig sabihin, gugutumin sila. Walang tubig, walang kuryente, walang tubig, walang ulan. No? Mahal yung mga 3 months torture, 3 days of plague. Sabi ni David dito, hindi rin natuwa ang wait lang, nawala. Pinapili siya. Alam mo ba anong pinili ni David? Sabi ni David, nahirapan akong pumili. Mabuti pang ang Panginoon na lang ang magparusa sa akin kaysa sa mga kamay ng tao. Dahil napakamaawain ng Panginoon. Sabi ni David, wala sa 3. Hindi ako pipili. Kasi ayoko na ang tao ang magpaparusa sa akin. Kasi ang tao, pag nagpaparusa sa akin, walang awa. Siya mas mabuti bang ilagay ko sa kamay ng Diyos ang parusa ng Panginoon. Kasi kung sa tao ko ilalagay, papatayin ako. Pwede kong ikaka-destroy. Kaya nagpadala ang Panginoon ng salot ng Israel. At 70,000 na Israelita ang namatay. Ang pinili niya, 3 days of plague. Salot. So, ang pinili niya, 3 araw na salot. At ang namatay, 70,000. Kasalanan ng leader, no? 70,000 ang nawala. Ito yung revelation ko nito. May tao na nawawala sa ministry mo. Dalawang reason. Number 1, pwedeng malaki ang net mo. Pwedeng malaki ang vision mo. Malaki ang puso mo. Kaso lang, immature siya. Emotional. So, pag ang malaking net, pag nalagay ang maliit na isda, nakakalabas. So, ibig sabihin, walang problema sa net. Kaya siya nakalabas. Nakalabas siya dahil maliit siya. Pero ang isang problema sa net, nakalabas ang isda dahil ang net gabok or napunit, madaling napunit. Or yung net sira. So meaning nakalabas yung malaking isda dahil sa leader.
Dahil sa puso ng leader. Emotional, na-istumble sa buhay niya, na-istumble sa ugali ng leader. Depende. So, ibig sabihin, yung isa nakalabas dahil immature siya. Hindi niya naintindihan yung calling niya. No? Naging dima siya. Na-enjoy na yung sanibutan. Pero yung isa, dun tayo may pananagutan sa Panginoon. Nakalabas siya dahil butas yung net mo. Butas yung net natin. Hindi maayos yung puso natin. Hindi maayos yung trato natin sa tao. Instead na leader tayo, tayo ang naging boss. So, ibig sabihin, ang tao na istumble sa pag-uugali natin. So, dalawa yon, nakalabas siya dahil maliit siya. Emotional siya. Dito tayo may pananagutan sa Panginoon. Nakalabas, umalis sa atin yung tao dahil na-istumble sa ugali. Ibig sabihin, butas ang net. Tayo ang may problema. Pero kung nakalabas siya dahil malaki yung net natin, so ibig sabihin siya may problema. Immature siya. Pero kung nakalabas siya dahil butas ang net natin, tayo ang may problema, leaders. Pero pag lumabas siya, siya ang may problema, hindi tayo. So may pananagutan tayo sa Panginoon. Thank you. At habang winawasak ng anghel ang Jerusalem, naawa ang Panginoon sa mga tao. Tingnan nyo, ang Panginoon na nagparusa. Nangingibagbaw pa rin ang awa ng Diyos. Kaya sinabi niya sa mga anghel na nilipol ng mga tao, tama na. Huwag mo na silang parusahan. Nang oras na iyon, nakatayo ang anghel ng Panginoon na may giikan sa Raona sa Jebuseo. No, nakita ng Panginoon ng parusahan yung mga tao, naawa pa rin ng Diyos. No, yung isipan niya, parang gusto niya nang patayin yung tao. Jesus, naawa. Tayo talaga yung kahinaan ng Diyos. Nakita niyo yung tao. No, kahit malaki yung kasalanan natin. No, ang purpose nito, nagkaroon ng takot si David. Nangigababaw pa rin ang awa ng Panginoon sa tao. Nang dahil sa kasalanan ni David, 70,000 ang namatay, ginamit ang angel of death. Sinabi ni David sa Diyos, ako po ang nag-utos na bilangin ang mga lalaki. Sabi ni David, Lord, ako po ang nagkasala. Bakit anak ko? Lord, ako nagkasala, pero anak ko ang nagsuffer. Biblical pala yan. Kaya nung sabi ni Pastor Ricky kahapon, sisilingin ng Panginoon yung kasalanan ng magulang sa anak. Pero yung consequence na maranasan mo is physical, hindi eternal. Temporary, parusa. Temporary lang. Kaya minsan, dinisiplina ng Panginoon yung tao sa physical. No, minsan wala nang pakialam ang Panginoon na masaktan ka sa physical. No, sabi ng Panginoon, para din naman sa ikakaligtas ng kaluluwa mo. Kaya kung mapansin mo, kadalasan sa mga natamaan ng general curses, yung malaki ang muka, malaki yung ulo, no? Hindi nakakatayo, parang inborn sa kanila. No? Ligtas ang kaluluwa nun. Kasi alam mo bakit? No, hindi nakakagawa ng kasalanan sa malayo, hindi nakakalakad, walang issue, wala nakapapakinggan. No, yung mga bulag, yung mga bingi hindi nakakita. No? Mas malayo sila sa kasalanan. No? Kawawa sila tingnan sa physical, pero sa spiritual, no? Lumalago. Tama nito. Kaya magpaglaban, ako po ang nag-utos lang. Ako lang po ang nagkasala. Sabi ni David, Lord, ako nga nagkasala, Panginoon. Ang mga taong ito ay inosente gaya ng mga tupa. No? Wala silang nagawang kasalanan. No, na-remind sa akin dito yung ginawa ng Panginoon. No? Tayo ang nagkasala, pero si Jesus ang naparusahan. Kaya sabi ni David, ang mga taong ito ay inosente gaya ng mga tupa. Wala silang nagawang kasalanan. O Panginoon na aking Diyos, ako na lang po at ang aking pamilya ang parusahan ninyo. Huwag niyo pong pahirapan ang inyong mga mamayan sa salot na ito. Nakonsensya si David. Pero inalaw ng Diyos yun, hindi para patayin lang. Hindi para na mamatay lang. No, inalaw ng Diyos yun para magkaroon ka ng takot sa Diyos. Magkaroon siya ng takot sa Diyos. Kung maalala ninyo, nung matanda ni si David, no, nung pinadalan siya ng anak niya ng mga magandang babae, nung matanda na siya, no, hindi niya ginalaw. Pinakain niya lang, inalagaan na lang. No, nirespeto niya. Kasi nga, andun yung fear of the Lord. Yung altar sa fear of the Lord, andun sa puso niya. Kasi nakita niya, hindi gawing biro ang paglilingkod sa Diyos. Pagkatapos, sabi nito, sinabi ni David sa kanya, ipagbili mo sa akin, gikan para magpatayo ng altar. Wait lang.
ito nung time na gumawa siya ng altar, no? Nung nag-repent siya. Pagkatapos gumawa siya naroon ng altar para sa Panginoon at nag-alay ng mga handog na sinunog ng mga handog para sa mabuting relasyon. At sinagot niya sa Panginoon sa pamamagitan ng pagpadala ng apoy. So, ang nangyari kay Elijah ay nangyari din pala kay David. Tingnan niyo ha. Naghandog para sa mabuting relasyon at sinagot siya ng Panginoon sa pamamagitan ng pagpadala ng apoy mula sa langit para sunugin ang mga handog ni altar. So, ang nalaman kasi ang nagkaroon tayo ng idea, si Elijah lang ang pinaroonan ng apoy ng Panginoon. Pero nung nag-offer din si David ng apoy, no, nag-release din ng Panginoon mula sa langit. Nang makita ni David na sinagot ng Panginoon ang kanyang dalangin, nag-alay pa siya ulit, mas giginahan siya magkuan. Kumbinsido siya. Thank you, Jesus. Sabi pa rin David, I don't want to offer God that which cost me nothing. Siya hindi, kasi nung time na to, binigyan siya ng baka, binigyan siya ng, iwan ko anong pangalan ng babaeng, bumili sana siya ng may binili siyang mga offering. Sabi ng babae, may ibibigay ako sa iyo. Sabi niya, hindi ko tatanggapin yan. Hindi ako mag-o-offer sa Panginoon na hindi galing sa aking sacrifice. Kasi alam niya sa mismo sarili niya, may pagkukulang talaga siya sa Diyos. So, bumabawi siya. So, ang lesson dito, kailangan mong, pag nagkasala ka sa Diyos or bumagsak ka, so kailangan mong bumawi, hindi lumayo. Nagkasala ako sa Diyos ngayon, hindi ako hindi na ako magsimba. Hindi, dapat magsimba ka, dapat bumawi ka. Mag-repent ka. And hold on. Ito, number 2, how to build altar. Number 1, ano yung number 1? Repentance requires brokenness. No? Genuine repentance and genuine brokenness. So, ibig sabihin, bago ka papatawarin ng Diyos, no, sasaktan ka muna. No? Yung sakit na maranasan mo, magiging tanda at magiging warning sa atin, hindi pwedeng biruin ng Panginoon. At kaya nga nung time na yun, naging maingat si David. At nakatulong yung consequence para mabago tayo. Minsan ang parusa ay nagdudulot ng mabuti para magbago tayo. Kawikaan 20:30. Number 2, hold on God's covenant. Hold on God's covenant. Paghawakan mo. Kaya nga sabi dito, sabi pa ni Elijah, kumuha siya ng 12 na bato, simisumbulo ng 12 lahi na anak ni Jacob. No, inalala niya yung covenant ng Panginoon. No, pinaghawakan niya ang kanyang pinaghawakan ni Elijah yung salita. Promise yung covenant ni Lord sa Old Testament. Sa panahon ni Jacob. So, pinaghawakan niya yon dahil ang Panginoon, pag once nag-promise sa descendant, so ibig sabihin, no, hindi yung kakalimutan ng Diyos. So, kailangan mo ngayon, nung gumawa siya ng altar, no, sinabi niya dito, kumuha siya ng 12 bilang paalala at binigyan niya ng value yung salita ng Panginoon. Ginawa niyang altar ang mga bato para sa Panginoon at ginawa ng kanal ang paligid ng altar at ang kanal ay kanyang lagyang 3 galong butil. So, ibig sabihin, number 1, genuine repentance requires brokenness. Tapos, number 2, hold on to God's covenant. No, paghawakan yung promise ng Diyos. Number 3, our sacrifice in the Lord. No, kailangan may i-sacrifice tayo sa Panginoon. No, there are 3 levels of sacrifice. Number 1, your life. Offer your body as a living sacrifice, holy and sacrifice. This is true worship and a proper worship. Yung buhay na new life in Christ. Bagong nilalang, bagong direksyon, bagong mindset, bagong plano, bagong puso. Bagong kasanayan. Thank you, Jesus. No, number 1, offering your life. Number 2, our praise and worship. Sabi dito sa Hebrews 13-15, through Him, then let us continually offer a sacrifice of praise to God. That is fruit of the lips that confess His name. No, malaking tulong. Para makagawa ka ng altar, ito yung gagawin mo. Praise and worship in times of troubles. Ito yung nangyari kay Paul and Silas.
lugmok na sitwasyon, nasa hindi maintindiang sitwasyon. No, hindi sila nag-worship dahil worship leader sila. Hindi sila nag-worship dahil maganda ang boses. Hindi siya nag-worship dahil maganda yung tono. No, nag-worship sila because deserve ng Panginoon. No? Hindi nakabase sa sitwasyon. Kasi ang paglilingkod sa Panginoon hindi emosyon, kundi totoong desisyon. No, gaya ni Paul and Silas, ni King Jehoshaphat, no, parang andong ka na sa talo nga at makikita mo talaga sa mata mo, talo tayo dahil kakaunti lang tayo. 300 lang tayo at marami ang kalaban natin. Pero tingnan nyo, no, nagbigay ng confusion ng Panginoon sa kaaway. No, sila nagpapatayan. No, there is power, no, para makagawa ka ng altar para maging effective yung warfare, no? Mag-worship at magpuri ka talaga sa Diyos. May pinagkaiba ang prayer sa worship. Ang prayer, you are asking. Worship, para yun sa Panginoon. Pag once nag-worship ka, no, wala kang hingin sa Panginoon. Worship, alam mo, nag-worship ka. Tapos, Lord, you are great, you are so powerful, Lord, bigyan mo kami, Panginoon. Wag. Yung worship, iba yung worship sa prayer. No, prayer means asking. Worship means, deserve niya sa Panginoon. Hindi natin ipagsabay yung prayer sa worship. Number 3, sa sacrifice our prayers and fellowship. A fire shall always be, thank you Jesus, a fire shall always be burning on the altar, it shall never go out. Thank you Jesus. No, dapat yung apoy ay naglalagablab, hindi pwedeng maging abo. No, kung dinidesire natin ngayon na maligtas ang ating pamilya, tapos walang apoy sa altar, sa puso. No, sabi ng Panginoon, we are the temple of the Holy Spirit. No, we are not talking sa literal ng altar. Kasi ang altar, without prayer, no, entablado yan. Kaya nga, ang worship leader, without private worship, is just a performer. So, ibig sabihin, magiging kahit gaano, tiles pa yung altar mo dyan, tiles, no, puro pag walang pag-ibig, walang worship, walang presensya ng Panginoon, hindi matatawag na altar yan. Ang tawag dyan, entablado. Hindi ka talaga worship leader. Performer lang. Pero pag once filled ka ng Holy Spirit, ang templo ng Panginoon, filled ng Holy Spirit, ang tawag sa iyo, worshiper. A worship leader, without a private worship, yung personal relationship sa Diyos, is just like a performer. So, gusto mo maligtas yung pamilya mo, pero yung altar sa puso mo, wala na. Abo na. So, kailangan mo maka-experience ng sign and wonders ng Panginoon. Itong ginagawa natin, fellowship, tama to. Malaking tulong ang fellowship. No, itong Bible study. No, alam mo ba, habang naka-attend ka ngayon dito, sa spiritual realm, no, naglalagablab ka. Kasi ang salita ng Panginoon, no, nag-aapo yan. Kaya nga pagkatapos mo ng Bible study, lumalakas ka ulit. So dapat araw-araw ka andito at araw lagi ka naka-attend kung busy man, kung may pagkakataon ka na maka-join, join ka talaga. Kasi ikaw ang pag-asa ng pamilya. Gaya ni Samson. Si Samson ang pag-asa. Kaso lang, hindi niya nagawa ang mission niya. Ang mission niya is palayain yung Israelita sa kamay ng mga Palisteo. Pero ang ending ng story niya, namatay siya. Sabi niya, sabay-sabay tayong mamamatay. So, ibig sabihin, ang mission niya palayain yung Israelita. Pero ang ending niya, sabay-sabay tayong mamamatay. Sabay, papalayain ko kayo ngayong araw, hindi na ganun. So, ibig sabihin, pwedeng ikaw nang inasay ng Diyos ngayon na palayain yung pamilya mo. Hindi pala tayo naging faithful. Pag hindi pala tayo naging faithful sa calling natin, no, sayang. Si David ang
David ang nagpalaya sa Israel. Conclusion, madali na lang, pasensya na, tumaas. Umabot ako ng 45 minutes. Prophetic decrease. Kadang walay pagduha-duha. Sabi ni Elijah, Lord, the God of Abraham, the God of Isaac, sabi niya, gumalaw ka sa araw na ito para mapatunayan ko sa kanila na totoo kang Diyos at para manumbalik sila sa iyo. So ibig sabihin, yung declaration mo with right motives. Kaya mo dineclare ang isang bagay, no, para sa ikaligtas ng iba at para ma-revive yung tao. Hindi para inipin yung ibang tao. Para hindi ibig sabihin para ikumpara yung ministry sa iba. Kundi para maligtas yung tao. Amen. Ganun ang ginawa. At the time of the revival process, Lord God, Abraham, Isaac, answer me, Lord, answer me. So these people will know that you are Lord. You are God. That you are turning their hearts back again. Makabalik sila sa iyo, Panginoon. So ibig sabihin, yung prophetic prayer natin, ganito. Kailangan natin itong gamitin. Kasi ang ginamit ni Prophet Elijah, napaka-effective to. Ito ang ginagamit ko pag nagmi-ministry ako. Lord, pagalingin mo siya, Panginoon. Ipakita mo sa kanya na totoo kang Diyos. At para manumbalik siya sa iyo. Yun yung motives. Ang purpose, bakit mo hinihingi sa Panginoon yung milagro? Para ano? Para manumbalik yung tao. Para mas ma-revive siya. At mas dito siya maging control ng Diyos. No? Gumawa ka ng altar. No, yung altar ngayon, yung nasa puso mo ngayon. So kailangan connected ka lagi sa Bible study, sa ministry, no, may fellowship ka sa Holy Spirit para tuloy-tuloy. No, hindi pwedeng mamatay yung apoy at hindi rin pwede na aalis ka sa fellowship. No, pag aalis ka sa fellowship, kahit sabihin mong nag-aapoy naman ako, pag tinanggal mo ang isang gatong, no, nag-aapoy pa rin siya. Pero may hangganan na. No, hanggang sa mawala yung init. No, siguro pag tinanggal mo yung tinanggal mo yung kahoy, nagbabaga, tapos ilagay mo sa malayo, no, mamamatay yun. 3 hours lang, wala na yung apoy. So, para tuloy-tuloy yung apoy, kailangan andun ka talaga sa isang lugar. And Noah built an altar unto the Lord and took for every clean beast and every clean fowl offered burning offering on the altar. And the Lord smell sweet savor. No, at na amoy ng Panginoon na parang aroma ang inoffer ni Noah. Ito ng time na to, nung kakalabasan, ibig sabihin, victory. So, ang mga ugali kasi ng propeta, si Prophet Elijah, pagkatapos niya na magpaulan ng apoy sa langit, no, umakyat siya sa Mount of Carmel at lumuhod at nagpasalamat sa Diyos. At si Noah rin, pagkatapos sila iligtas ng Panginoon sa baha, no, gumawa siya ng altar. So, ibig sabihin, pagkatapos ng victory, hindi pwedeng pagkatapos ng victory, no, parang wala tayong ginagawa sa Panginoon. Pagkatapos ng victory, pagkatapos ng healing and deliverance, miracles, no, lumuhog ka talaga sa kwarto at magpasalamat. Pagkatapos ng Sunday service mo, no, lumuhog ka talaga sa kwarto at magpasalamat. No, a heart of gratitude dahil maginawa siya. Sige. Manalangin tayo sa Panginoon. Lord, alam ko, Panginoon, may pinagdadaanan yung ibang tao, ibang members namin dito, Panginoon. Marami man siyang pinagdadaanan ngayon. I believe yung pinagdadaanan na pinapakita mo sa amin ay hindi para maging stress kami, hindi para mawala kami ng pag-asa, kundi binibigyan mo kami ng kaalaman kung ano yung kailangan naming ayusin sa buhay namin at anong altar ang sisirain namin at anong mga strongholds na gigibain namin. Lord, pag once may sumukang dugo, ibig sabihin pala, Panginoon, may nangyayaring hindi maganda sa loob sa katawan niya. So, kailangan siyang operahan. Lord, salamat. Yung situation na inaalam mo, revelation pala yun. Idea pala yun. Para mamulat kami at maging alerto kami
at gumalaw kami at maging seryoso kami sa paglilingkod sa iyo. Kasi every time na makakita kami na sumusuka ng dugo, may mga sintomas, hindi para matakot, kundi magkaroon ng idea na kailangan niya magpa-check up, na kailangan may ayusin sa loob sa buhay niya, sa pagkatao niya, kasi may lumalabas na dugo. Lord, yung situation, yung sakit na walang tigil, simula generation to generation, hanggang sa amin, Panginoon, ay nandito pa rin. Lord, sign to, Panginoon, na kailangan namin putulin to. At nagkaroon kami ng idea, lumapit sa iyo, through your blood, through pinaagi sa iyong paghuman sa cross. John 19:30, it is finished. Naputol na, Panginoon, lahat ng kandena ng sumpa, nakalaya na kami. Lord, maraming salamat, tinuruan mo kami kung paano gumawa ng altar. Genuine repentance and brokenness. And Lord, thank you for reminding us, yung repentance requires brokenness. Yung repentance, kailangan, Panginoon, masaktan kami. Hindi pwedeng patawarin mo lang kami, Panginoon. Lord, sa gabing ito, kung may nagawa mo kaming pagkakamali, saktan mo kami, Panginoon. Dahil alam mo naman, Panginoon, the more kami sasaktan, the more kami magkaroon ng takot sa iyo. The more kami magkaroon ng takot at hindi na gawin yung isang kasalanan na karumal-dumal sa iyo, Panginoon. Lord, disiplinahin niyo po ang bawat isa. Alam ko, Panginoon, lahat ng disiplina ay nagresulta ng kabutihan. And Lord, isa sa mga sikreto para makagawa ng altar, maraming salamat sa revelation na kailangan na yung paghawakan ng promise. Kung paano paano pinail ni Elijah yung mga 12 na bato as a symbol sa 12 tribes of Judah. As a symbolize sa imong covenant, Panginoon, na hindi mo kami iiwan o pababayaan man. And our sacrifice sa imong tubangan, Ginoo. Lord, teach us how to sacrifice, to offer our life, to offer our praise and worship, our prayer and fellowship. And Lord, thank you for teaching us to declare prophetically, not emotionally. Lord, I declare every altar of demonic altars, every altar of spirit of familiarity, Lord, we are destroyed dahil kami mismo ang gumagawa ng altar, Panginoon. Patawarin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Kung minsan sinasisisi ka namin dahil sa aming mga pagkakamali. Dahil sa mga wrong emotion, nakagawa kami ng altar, ng hatred, galit. Kami na mismo ang gumagawa ng altar, pinaagi sa mong kinabuhi. Kaya nakapasok si Satanas, nagkaroon ng access. Lord, teach us how to repent genuinely. Right now, repent. Nasaan ka man ngayon? Kung gusto mo ng freedom, deliverance, repent. Ang Panginoon nagpapatawad. Sabi nga ng Panginoon kanina, ang taong matuwid, pag nadapa ng 7 beses, and rises again, tatayo siya ulit. But the wicked, yung masamang tao, pag nagkamali, nadapa, hindi na nakakabangon. But you become righteous because of Jesus. Naging righteous ka. Kaya bumangon ka. Dahil hindi ka wicked. Thank you, Jesus. Hindi ka nakadesign para sa pagkakadapa. Hindi ka nakadesign para mawala ng pag-asa. Hindi ka nakadesign para bumagsak. No, maring pinagdadaanan mo lang yan ngayon. Dahil may destinasyon ka. Yung destinasyon mo, yun ang identity mo. No, yung magandang hinanda ng Panginoon. Lord, maraming salamat sa gabing ito. Cover us in your blood. And I declare, and I pray our insight. Ug akong giampo ginuwang insight. I declare prophetically, the divine insight is our portion. The divine wisdom, knowledge, deep understanding. And Lord, anoint our tongue, our heart, our life, para mag-explain, para makahatag mig insight, Ginoo, nakaayon sa imong kalooban. Lord, teach us how to manage our time. In Jesus' mighty name. Amen. Thank you, Jesus. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Amen, amen. Mag-insight na ko, Pastora.